Magandang araw sa inyo lahat. So for today, ang pag-uusapan naman natin is yung ating cooling system, no. Kasi sa Ford EcoSport Group, ang dami ako nakakitang issue or naging comment na yung kanilang coolant reservoir is nagbabawas, no. Ano ba yung mga possible na issues doon? Siguro yung pinakamadali nating pwedeng ituro, this was based from my experience, ano. Full disclosure, hindi po ako mekaniko. Siguro yung alam ko, yung knowledge ko based from being a car owner for more than 20 years, no? 20 years na. Actually more than 20 years pa, no? Kasi I think around 16, 17 nag-drive na ako, no? That was around 1995, 96. So medyo matagal na rin. And yun nga, EcoSport dito, kapag eto nagbabawas, maraming possible reason, of course. Yung isa dyan is yung cooling system natin may tagas somewhere else, or possibly itong sa ating makina mismo, yung ating gasket, posibleng may singaw or may tama, no? The moment na nag-start tayo ng makina, tapos nakita natin na ito kumukulo o bumubula, that means yung ating gasket dito may singaw na, and yung pressure from the engine kapag tumatakbo siya, dumadaan doon sa tagas na yon, doon sa ating gasket, pupunta sa ating cooling system. Yung pressure na yon, hangin, no, hot air yon, so dadaan siya sa ating gasket, pabalik sa ating cooling system. In the end, magkakaroon tayo ng bubbles or hangin sa ating cooling system, no. Ayun yung common na issue. Pero para ma-check natin, ang gagawin natin ngayon, nakapatay makina natin, ano, so i-open na natin to, yung ating reservoir, no? Buksan na natin yan. May konting pressure yan, definitely, kasi mainit, no? Tapos dito sa ating radiator, dito, no? So ito pala yung ating makina, radiator hose. Ito yung ating grill, no? Dito, makikita nyo yung radiator hose na yan. Somewhere here, meron tayong bleeder, no? Bleeder, yan siya. Sana nakakita nyo. Ito yan, no? So madali siya ma-locate. Ito yung ating dipstick para sa ating engine oil, no? Tapos from here, radiator hose, sa gitna dito makikita yung ating bleeder, no? Habang nakabukas yan, make sure nakabukas yan, bukasan lang natin to, no? Dapat yan may lalabas na tubig or coolant, no? Yan natin. Pag wala lumabas na coolant dyan at panay hangin, that means may hangin sa inyong cooling system. Ayan, di ba? Kita nyo, meron siya tumutulo. So that means okay siya, walang problem. Ayun, tumutulo, di ba? Okay? So yan guys, no, tanggalin natin. Ayan siya, may tumutulo, kita nyo. So ibalik natin takip. Dapat, okay, dapat the moment you open this bleeder, no, bleeder cap, dapat tubig ang lalabas or coolant, walang hangin. Kapag may hangin yan, hayaan nyo lang siya hanggang may lumabas na coolant. Kasi kapag nangyari yon na may hangin, that means within your cooling system may hangin na na-introduce, no? Okay? So hindi maganda yung pag may hangin, kasi ang nangyayari, umiikot yung tubig plus yung hangin sa ating cooling system. Hindi siya naging effective, no? Hindi naging effective yung pagpapalamig ng makina kasi may dumadaan na hangin, no? So ang gagawin natin, i-bleed natin siya, tanggalin natin, tapos hayaan natin yung hangin lumabas hanggang may tumulo. Pag may tumulo na, i-close yun na siya. And then dito, kapag nakita yung sobrang tagal tumulo, tapos nabawasan to ng marami, halimbawa lumababa pa sa minimum, top up lang kayo ng coolant, no? That's the first step. Okay? Now, assuming nagawa na natin itong process to and wala namang hangin, the moment na binuksan natin yung bleeder valve natin, yung bleeder cap natin dito, coolant kagad lumabas, then that means walang tumutulong or walang na-introduce na hangin sa ating cooling system, no? Next process tayo, okay? Yung next process naman natin is for us to start our engine for 10 to 15 minutes. Dapat nakasil yun, dapat nakatakip yun, ano? Nakatakip, then dapat nakatakip to, lahat sealed. Start ang makina, paandar yung 10 to 15 minutes, then after that, we will check kung may tagas sa ilalim, okay? So, yung model ko pala is a Ford EcoSport 2016, and if you've been following my videos, you'll know na etong kotse na to is actually a 2016 model. Binili ko siya 2016 model, and I've been using this one since then, no? So
it's now on its 9th year with me. This coming May, magna 9 years siya officially. And kumbaga marami na akong na-experience dito sa kotse na to. For example, nagkaroon na siya ng overheating issues, and it's because of the cooling system actually, no? So, i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga natutunan ko while owning this car for 9 years, no? Ito palang aking reservoir ito. Replacement na yan, ano? So, hindi na siya yung original. Nagpalit na ako before. Kasi yung original ko, I think around 4th or 5th year, may mga signs na siya ng taga. So, nagpalit na ako. So, eto, hindi siya galing sa hindi siya galing kay Casa. Binili ko lang to from Shopee Lazada. I can't recall kung Shopee Lazada. Pero eto, ginagamit ko siya since then. Wala ako naging problem, no? So, working pa din siya. So, at the moment, nung pinuno ko to ng coolant before, I think nung pinasok ko siya sa Casa, ayan na yung niya. Hindi pala Casa, sorry. Nung pinasok ko siya sa man cave, no? Ayan na yung kanyang coolant level. Max na sa max siya. Hindi pa siya nababawasan. Okay? Now, ano ba yung mga dapat yung i-check at tingnan pag halimbawa nagbabawas yung coolant nyo? First, ang una nyong gawin, buksan nyo lang yung makina, paandarin nyo lang siya ng 10 to 15 minutes, no? Tapos i-observe nyo kung nababawasan ba to o hindi. Okay? Running for 10 to 15 minutes, silipin nyo sa ilalim, check nyo kung may tulo, you know? Dibawa ito. Yan, kita natin, di ba? Yan yung pang ilalim ko, tumatakbo na siya for 10 minutes, wala pa siyang tulo. So, hayaan ko lang siyang tumakbo. Tapos, dito sa ating coolant, nakakonect siya dito sa ating radiator. Ito, radiator natin to, guys, no? So, ito yung ating front grill. Ito yung stopper ng ating hood. Then, ito yung ating radiator hose, no? So, dito, kapain yung radiator kung mainit na. So, 10 minutes matakbo, hindi pa rin siya umiinit. Ibig sabihin, naka-close pa yung aking valve dito, no? May valve kasi siya dito. Yung valve niya, naka-close pa. Therefore, umiikot pa lang siya mula doon sa aking coolant diretso sa makina, hindi pa siya dumadaan sa radiator. The moment na uminit ng gusto yung valve na yon, mag-open siya, direct na siya sa aking radiator dito. Yung radiator ko, mapapansin nyo, pag hinawakan nyo dito, hindi pa siya mainit, no? So, antayin nyo uminit to, more or less mga 10 to 15 minutes. Pag uminit yan, pag umopen na yung valve doon, papasok yung tubig sa coolant dito, direct na siya dito, iinit to. Then, saka nyo i-check yung pang ilalim kung may tumutulo, no? So, sa case na to, hindi pa nag-open yung valve, hindi pa nag-open, so hindi pa pumapasok sa main radiator ko yung tubig. So, hindi pa siya mainit, no? So, antayin yung uminit yan. Pag hinawakan yung mainit na, saka yung silipin sa ilalim. Kapag may tulo, nakita kayong tulo, that means most probably dito sa radiator papunta sa ating makina, dito may problem, no? In my case before, sa ginawa kong observation, nung uminit na radiator ko, uminit na rito, may tumulo sa ilalim, tinrace ko sa ilalim, nakita ko yung tulo na galing sa may mismong makina. Anong ibig sabihin nun? Okay? That means somewhere dito sa aking makina may gasket na may tagas na. Kasi yung tubig natin dumadaan siya sa loob ng makina para palamigin siya, no? And since may tumutulo doon, that means yung daanan ng tubig nag-seep in siya sa gasket. Yung gasket ko may tama na. So ang ginawa ko, pinasok ko sa man cave, tapos binuksan sa man cave, nakita nga nila, may tama na yung gasket ko. And because of that, they have to replace the gasket. And then chinek nila yung aking cylinder head, no? Cylinder head ko may konting warping, so kailangan siyang tabasan ng konting-konti lang naman, no? Pinamachine shop, konting-konti lang, so binalik, okay na siya. And since then, wala na akong naging problem sa overheating. By the way, nangyari to I think around 2021, no? Nagsimulang mag-manifest yung issue 2020 during pandemic. And since walang mga shops noon, so I have to contend with putting distilled water sa aking coolant. So ganun ko lang siyang i-maintain, 2020 nagsimula ako magka-problems with coolant, nababawasan siya, no? And since pandemic nung time na yon, walang mga automotive shops, and kailangan ko gamitin talaga yung kotse to go to market kasi diba walang mga sakyan nun, naalala nyo. So ginagawa ko lang, alaga lang ako sa coolant dito. So wala akong binang coolant, ang ginagawa ko lang distilled water, lagi ako may baon, i-refill ko siya. On my way, check muna kung may tubig o wala.
Pagdating ko sa may area, check ulit ko nabawasan, dagdag ng konti. Pagbalik ko, same din, no? So, nakasurvive ako ng ganun. Now, around 2021, nung nag-loose ng konti, may mga shops na nag-open, pinasok ko to sa man cave. Ayun nga ginawa nila man cave. Nagpalit sila ng ng cylinder head gasket. Tapos yung cylinder head ko, kinailangan i-grind ng konti kasi nagkaroon ng warping. And since then, wala na akong naging issue sa overheating. Wala na talaga siya, no? That's the first thing na pwede nyo gawin. Patakbuhin nyo for 10-15 minutes. Painitin. Pag uminit dito, inumit sa ilalim. Uminit yung ating radiator hose, mainit yung radiator. Silip sa ilalim. And check kung may tulo. Okay?